Mga sisi, ano na? Anong araw na? Panibagong araw at panibagong kwento na naman ang pagsasamahan natin. Today, samahan niyo ako sa isang bagong journey. Yes, mga kasisi, finally, makakapagsimula na rin kami sa matagal na naming pangarap na negosyo. Sobrang na-excite talaga kami kahapon dahil nakatanggap nga kami ng tawag mula doon sa pinagtanungan namin kung saan nakakabili ng mga RTL na pugo. Ang sabi nila, may customer daw na nag-cancel ng order ng RTL at ang magandang balita, sa amin binigay ang nabakanting slot. Para sa mga hindi pa masyadong pamilyar, kapag gusto mo magsimula ng puguan, hindi ka pwedeng basta-basta na lang bibili ng RTL o ready to lay na mga pugo. Kailangan mo munang magpa-reserve ng slot at madalas, umaabot ng 5 o higit pang buwan ang paghihintay bago ka mabigyan ng schedule para sa delivery. Ganong kadami ang demand at kakaunti lang din ang mga farm na nagsusupply ng kalidad na RTL. Sobra talaga ang pasasalamat namin. Hindi na namin kailangan pa maghintay ng matagal para masimulan ang business na matagal na namin pinaghahandaan. Isang napakagandang opportunity ang dumating at hindi kami nagdalawang isip na tanggapin agad ito. Pero bago ang lahat, sinundo muna namin ang isa naming kaibigan na sasama sa amin. Akala ko nga hindi na makakasama kasi ang tagal ba namang mag-usap sa labas ng sasakyan. Nakarating din kami sa aming destinasyon. Medyo maulan dito sa amin kaya mas relaxing ang biyahe. Pagdating namin, ang unang bumungad sa amin ay ang mga box ng itlog ng pugo. Pero hindi basta-bastang box to ha. Matyaga itong nire-repair ng may-ari mismo ng farm. Dun pa lang may natutunan na agad ako. Hindi pala dapat agad tinatapon ang mga trays at box. May paraan pa para ma-reuse. Pagkatapos nun, diretso kami sa brooder house. Dito inaalagaan ang mga baby pugo. Ang saya kasi nakatsamba kami na pinayagan kaming pumasok sa loob. Pagbukas pa lamang ng pinto, ramdam mo na agad ang init. Kailangan kasi ito ng mga sisiw para mabuhay at lumakas. Sabi nga ng may-ari, in just 2 weeks, ready na silang i-deliver sa mga umorder. Sabi nga ng may-ari ng farm, kung baguhan ka pa lang, mas okay daw na magsimula sa RTL o ready to lay ng mga pugo. Kasi kung sa 1-day-old ka agad magsisimula, mas mataas ang chance na mamamatay, lalo na kung hindi ka pa sanay mag-alaga. Sa bandang likod naman, nandun yung mga layer o yung mga nangingitlog na pugo. Bawal pala talagang pumasok sa loob. Sensitive kasi sila sa ingay at galaw. Kaya sa labas lang kami. Nakakatuwa yung farm na to kasi very welcoming talaga sila. Willing talaga silang magturo ng mga tamang diskarte mula sa pag-aalaga ng RTL, paggawa ng kulungan, pati tamang pag-dispose ng dumi ng pugo, tinuro nila sa amin. Pagkatapos ng farm tour, gutom na, syempre. Kaya dumaan muna kami sa isang kainan malapit lang. At syempre, hindi pwedeng palampasin, goto time! Ang sarap nito, promise. Sa totoo lang, hindi laging ganito kabilis ang proseso. Ramdam namin kung gaano ka-espesyal at kaswerte ang pagkakataon na ito. Dahil dito, mas lalo kami na-inspire at na-motivate na seryosohin ang bawat hakbang sa journey na ito. Simula pa lang to. Pero, napakaganda na agad ng simula. Pagkatapos namin kumain, syempre, nag-take out na rin kami kasi hindi pwedeng walang baon pag-uwi. So, ayan mga sisi, hanggang dito na muna ang ating kwento ngayon. Abangan nyo ang next na kabanata ng aming Quail Egg Business Journey. At huwag nyo kalimutang i-like at i-share ang video na to. So, paano? Kita-kits sa next vlog!